Noong dekada 60, ang Manila Times reporter na si Rod Reyes ay nag-undercover sa opium den at nagpanggap na adik upang may ulat ang mga tunay na nangyayari sa loob ng industriya ng droga. Ngayon, buhay pa rin ang industriya at patuloy ang media sa pag-e-expose nito. Pero mas high-tech na ang paraan ng pag-uulat. Ang programang investigador ay matagal na nangunguna sa telebisyon sa pagbubulgar ng iskandalo at krimen. Ngunit sa ika-8 anibersaryo nito, masasabing nagpakitang gilas na naman ang programa sa aspeto ng production values, ang kalidad ng shooting at editing na nagbibigay ng forma sa laman ng mga ulat. Kasama ang aset ng PIDEA, naging mas mapangahas ang mga sumunod naming hakbang. Tuluyan na naming pinasok ang loob ng bahay. Una, nakapasok ang hidden camera ng investigador sa malaking laboratorio ng Shabu. At sa halip na magalaw at malabo ang shots, napakalinaw ng video. Kitang-kita ang mga detalye ng lab bago ito bulabugin ng raid ng pulis. This is the boundary. Ito yung papuntang Pamit, yung papunta sa Rian. Mabilis ang pacing ng editing. Gumamit pa ang team ng split screen effect. Kaya ang mahabang panahon ng pagpaplano ng raid, tila na puno ng aksyon. Sa mga ganitong operasyon, nag-iingat kaming sumunod sa mga direktiba ng otoridad. Hindi kami pwedeng mauna sa raiding team. At una sa lahat ang kaligtasan ng aming staff. Wala kaming dalang armas, ngunit nakasuot din kami ng equipment na pangdepensa sa katawan. Kumpleto ang pag-video ng proseso ng isang operasyon. Yung mga chemist. Pumasok kagad sa laboratorio ang ilang eksperto. Maging pagtetest ng ebidensya upang patunayan na Shabu nga ang ginagawa sa laboratorio. Positibo! Shabu nga ang nasa laboratorio! Ang paggamit ng pinakabagong teknik at teknolohiya ay isa lamang paraan upang lalong maengganyo ang manonood na pansinin ang isyong matagal nang nakasisira ng lipunan. Kayo ang maghusga kung epektibo o hindi. Ito na ang espesyal na programa ng investigador sa ika-8 anibersaryo nito. Nanginginig, naglalaway, nawawala sa sarili. Ang kanilang kalagayan, hindi sigurado kung ano ang kahahantugan. Ang mga katulad nilang nasira ang katinuan, biktima ng tinitiging bentahan. Pero ang industriyang ito, malakihan ang ginagalawan. Kaya ngayong ika-8 anibersaryo ng investigador, ang pinuntirya namin ang pinagmulan ng ibinebentang produkto na hirap pasukin ng kamera ni naman. Ayon sa ating informante, delikado po. Nagtulungan ng investigador at ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Pala, bago tayo matapos, I'd like to remind everybody na delikado yung lugar na pupuntahan natin ayon sa ating action agent. Kaya dito pa lang sa ating staging area sa FAMI, I would like everybody to please check your equipment, tapos yusultap para pag-akyat natin alerto na lahat. Basically, walang pandyan, walang... Sa amateur video mula sa isang asset, makikita ang tinutukoy na kuta di umano ng droga.
based on the briefing, nakita nyo mukhang isang malaking sindikato talaga involved dito, and I want everybody to exercise and make use of all the training that you got from the academy. These operations should not be wasted. We have to accomplish the mission. Kasama niyo po ang investigador sa pagsukpo ng kasong ito. Sa tulong ng ASEC, nakapasok kami sa sinasabing kuta kung saan wala pang nangahas na umasinta. Sa gitna ng damuhan may isang tila bahay na gawa sa pinagtapit-taping yero. Madamo at masukal ang paligid. May barbed wire pa sa nasasakop nitong lupain. Tila may tinatagong lihin. Mahirap pumasok dito. Dahil ito, tagong-tago po ito. Hindi alam dito yung mga tao rito. Hindi rin, bago na pumasok dito, hindi ko rin alam. Pagkakaalam ko rito, describe ko rito, paggawaan lang to ng mga bunot. Sa likod ng bahay, may mga balde na may lamang likido. At sa hindi kalayuan, may hukay na mayroon ding likido. Ano kaya ang mga ito? May exhaust fan ring na nagbubuga ng masangsang na amoy. Patungo sa damuhang natuyo at nangamatay na. Ay, talagang hindi ka makakatiis dyan dahil halo-halo mga chemicals na nilalagay dyan. Talagang pang ano talaga. Makakahirap huminga. Ang katakataka pa, pula ang lupa sa paligid. Anong kababalagang kaya ang dito'y nakapinid? Pinagapang namin sa damuhan ng aming kamera. Sa mga nakakubling talahib, kitang-kita ang pulang sasakyan at ilang tao. Mabuti at hindi kami nakita. Kabado po ako nyo talagang dito ipapasabi ko nga, ipapadyos ko ng sarili ko rito. Dahil malaking sindikato itong babanggain ko. Sa likod ng sasakyan, mga galon at malaking bote. Kapareho kaya ito ng mga balde at likido nakita namin sa likod ng bahay? Sila na kaya ang target ng aming grupo? Sa listahan ng PIDEA, 5 foreigner ang miyembro ng sindikato. Si Wu Junshen, isang Taiwanese chemist, pabalik-balik na sa Pilipinas mula pa noong taong 2001. Si Chu Luxiang, isa ring Taiwanese chemist, kaibigan ni Wu Junshen. 2 buwan pa lang siya sa Pilipinas. Si Hai Ronglin, ang Chinese na driver ng grupo na may asawang Pilipina. Si Chu Yang Wu, ang Chinese national na washer at helper ng grupo. Dati siyang negosyante ng mga spare part ng scooter sa Binondo. At si Wang Xichang, utility ng grupo. Para bigyan ng konting linaw ang kababalagan sa paligid ng bahay, kumuha kami ng sample ng lupa. Para ang mga senyales ay hahanapin. Aming ipinasuri ang lupa. Ang resulta ng pagsusuri ng lupa na galing sa Real Quezon, mababa ang tinatawag na pH level. Ang ibig sabihin po niya ng lupa ay kontaminado ng chemical na hydrochloride. Ang hydrochloride ay sangkap sa paggawa ng shabu. Ano kaya ang bahong itinatago sa bahay? Susunod, kuta ng sindikato, papasukin na ng kamera ng investigador. Nag-aayos ng mga chemicals, inaayos na nila. Siguro magkakaroon uli sa isang mixing uli, magluluto uli sila.